Mananatiling apolitical o hindi makikialam ang pambansang pulisya sa usapin ng secession o paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Habang PNP chief nagbabala sa kanyang mga commanders na posibleng mailipat ng place of assignment kapag nalamang nakikisawsaw sa issue. May balitang A to Z si Kim Salinas. Maninindigan ng Philippine National Police na hindi mangingialam sa usapin ng Mindanao Secession. Ito ang paghihiwalay o pagbukod ng isang bahagi ng bansa at kung magtagumpay ay magreresulta ito ng pagiging independent at paghiwalay nitong tuluyan sa Pilipinas na siyang nais at panukala ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Supposedly apolitical and kung may mga political affiliations na nakita natin na ang ibang grupo that are supporting such move to separate Mindanao, dapat hindi masasama ang ating kapulisan doon. Bagamat wala naman na monitor ang PNP counterintelligence kung mayroon bang nakikisawsaw na kapulisan sa issue, nagbabala naman mismo si Police General Benjamin Acorda Jr. sa kanyang mga commanders. We will see na merong partisipasyon ng ating police or in any way supportive of this interest. We are bound to relieve them or transfer them to make it sure that they will not be a part of such act. Bilang police, gaya ng palagi kong inuulit, we always uphold the law. Yan lang naman ang dapat gawin ng kapulisan. Hindi anya ito maganda ayon mismo sa ama ng pambansang pulisya at posibleng magdulot lamang ito ng kaguluhan pag nagkataon at tuluyang masayang ang mga sakripisyong inialay dito, makuha lamang ang inaasam na kapayapaan. Pag gagawin yun, magkakagulo talaga. But as of now, looking at the situation, there is no cause for alarm. Everybody had said their piece. Wala naman malaki grupo na para ikakabahala natin. Una na ring naglabas ng hindi pagsuporta ang National Security Council sa issue at ayon sa kanilang pahayaga na anumang pagtatangka na humiwalay sa alinmang bahagi ng Pilipinas ay tutugunan ng gobyerno ng may determinadong puwersa dahil nananatili itong matatag sa pagtiyak ng soberanya at integridad ng pambansang teritoryo. Habang mananatili rin anilang iisang bansa na nagkakaisa at hindi nagkakabahabahagi, ang Union of Local Authorities of the Philippines o ULAP na pinamumunuan ni Governor Dax Cua. Iginiit din ni Makabayan Black Representative Franz Castro na unconstitutional o labag sa batas ang panukala ng dating Pangulong Duterte. That is unconstitutional, di ba? Yung gusto niya na humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas ay hindi yun dapat statement ng isang naging presidente. Naniniwala ang mambabatas na hindi rin ito mismo susuportahan ng mga Mindanaon. Hindi niya dapat pagwatak-watakin ang Pilipinas at nagbibigay ito ng disunity, demoralization. Ayon mismo kay Senator Robin Hood Padilla, posible naman raw mangyari ang panukalang ihiwalay ang Mindanao sa bansa. Pag naman po tayo mga karatig na bansa na gumawa niyan, katulad po si ginawa yan ng Singapore. Pero dapat anya idaan sa legal at hindi humantong sa karahasan. Hindi po yan imposible, pero kailangan legal. Daanin natin sa legal, wag pong daanin sa armado o magiging threat tayo sa security. At naniniwala naman po ako bilang si dating Presidente Duterte ay author ng law and order. Naniniwala naman po ako na hindi aabot ito sa karahasan. Wala pa man at nananatili lamang isang opinyon ng dating Pangulo pero umani na ng pagkabahala at naalarma ang iba't ibang sektor. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.